Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Tatalakayin natin ngayon, ang ituturo ko is about living under law or under grace. Malalaman natin kung anong ibig sabihin nito. So choose for yourself if you want to live under law or under grace. Amen. Yung Old Testament at yung New Testament ng libro ng Diyos doon sa Bible. Ngayon, ang sabing life under law, yung unang panahon, yung Old Testament, the law is given. Kaya nga under law eh. The law was given now in order to live, to be blessed in this law is to obey the whole law or to follow the whole law exactly without missing any one of the law so that you will live. To live under grace, the law is the same given by God, but it is by grace of God through His Son Jesus and the power of the Holy Spirit to help you observe the law or to serve you obey the law. So the law was given. Since the beginning, the law was given. Never changed. The law was given. There are some ordinances which is not under the law. There are some ordinances that Jesus has taken off all of this one of those because it's turning into tradition, it's turning into greediness. Kaya't ang Diyos, yun ang inalis ni Jesus. At nung dumating si Jesus dito sa grace, sa grasya na ito, pagpapala na ito, siya ang gumawa perfectly ng law dahil nakita niya lahat ng mga tao ay walang nakakagawa sa lahat ng law. Dahil ang sabi ng Diyos doon sa Exodus na lahat ng gagawa nito at saka sa Deuteronomy 20, lahat ng binigay ng Lord ng Diyos na 10 commandments, kailangan gawin mo lahat yun para ikaw ay mabuhay. Pero nakita ng Diyos wala rin nakagawa ng perfect sa 10 bilin utos na yun. Sa lahat ng 10 utos wala. Eh sabi ng Diyos sa kanya ang salita, kay ginawa mo ang siyam pero mayroon kang hindi ginawa, wala rin. Silbi yung siyam na yun. Kailangan you have to do it all perfectly, completely. Yun ang buhay. Difference ng buhay under law at buhay under grace. Amen. Talakayin natin para maintindihan mo natin more. Living under law, ito sa Galatians 3:10 to 12. Sabi dito sa verse 10, for all who rely on works of the law are under curse. As it is written, curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Ayan yung sinasabi ko. Yung isang tao rin na nagre-rely sa 10 utos na yon sa kanyang kaligtasan, ay isa ring curse yun kasi hindi niya magagawa yun. Kaya nga sabi ng Diyos, curse is anyone who doesn't continue. But if you can be able to continue with your own selves na magawa mo lahat ang 10 utos na yun, ang lahat ng nakasulat sa libro, sa aklat, ang lahat ng utos na yun ay nagagawa mo na walang mintis. Ayan, masisave ka. Pero kailangan hindi ka nagmimintis. Sa verse 11, sabi dito sa Galatians din, clearly, sigurado, very clear, no one who relies on the law is justified before God. Kaya ang sabi ng Diyos dito, very clear, na lahat ng nagre-rely o lahat ng doon nagbe-base, doon sila nagbe-base, doon sa law na sinusunod, ay hindi rin sila mapawalang sala ng Diyos. Because, sabi dito, the righteous will live by faith. Kasi ang tao, ang makatuwid, ang katuwiran, ay mabubuhay lang sa pananampalataya. Katulad ni Abraham. Di ba siya ang taong may pananampalataya na tinawag ng Diyos na kaibigan? Kasi he exercised, pinakita niya kung paano siya nanampalataya sa Diyos. Yung kahit sinabi ng Diyos sa kanya na ialay niya ang kang anak, isa-isang anak. Pero ginawa niya dahil may pananampalataya siya na yun ay promise eh. So maybe sa kanyang isip, ialay niya tapos mabuhay uli. Pero ang sinabi niya doon, God will provide. Nung tinanong ang anak niya, hawak natin ang pang-apoy, hawak natin ang kahoy, ngunit nasaan ang pang-alay? Ang sabi ng tatay niya, sabi ni Abraham, anak, God will provide.
Sabi niya doon, which was happened. Dahil nung time na akma niyang papatayin ang kanyang anak, tinalian niya, kaya siguro, that time sabi ng anak, ako palang alay. Pinahiga doon sa mga kahoy, at papatayin para sindihan at sunugin. Ngunit nung akmang patayin, nagtawag na ang Diyos sa kanya. Now I know, you have a strong faith. Look behind. Nakita niya yung likod niya, merong bush doon. Ang kanyang sara doon. Kaya yun ang kinuha niya at yun ang inialay nilang dalawang mag-ama. So yun ang faith na nakita ng Diyos. Kaya in the Old Testament, wala talagang makakawala sa kanyang sariling kasalanan dahil sa pagsunod ng utos. Dahil alam ng Diyos, walang isa na makakasunod doon. Even in this time, during the Jesus come, during time of Jesus, sabi nga ng Diyos doon na there's no one else righteous but only Jesus who was living in that time. No one else. Romans 3:10. Sabi dito sa verse 12, the law is not based on faith. Yun na nga, hindi nakabase ang utos sa sabi ito, the law is not based on faith. On the contrary, the man who does them shall live by them. Hindi nakabase ang law sa pananampalataya. Kasi ang law, utos, ay nakabase sa gawa ng tao. Ikaw ang gagawa doon sa law. Kaya kung nagawa mo yun ay maaaring masave ka doon. Ngunit walang makakagawa nila para mabuhay sila. This is a question, can anybody obey the law constantly? Walang kahit sino man na makagawa na dire-diretso. Kahit malang sabihin mo, my new resolution, today I will not do that again. But you cannot perfectly make yourself perfect. Yun na. At kahit nagre-resolution ka, pero nagawa mo siguro maging mabait sa isang buwan o sa isang linggo, ngunit andun na naman. Yung ayaw mo nang gawin, bakit mo nagagawa? Yun ang sabi dito. So, signan natin itong living under grace. Sa Galatians 3 pa rin, verse 13 to 14, and also 23 to 27. This is under grace. Christ has redeemed us. Ito ang sinasabing biyaya. Ang grace kasi na sinasabi, yung biyaya ng Diyos. Christ has redeemed us from the curse of the law. O tingnan nyo, ang utos ay dala-dala ang curse. Kasi yan ang nagpapakilala sa atin na may kasalanan tayo, yung mga utos. Kaya dala niya ang curse dahil wala nang nakakagawa ng perfecto dito sa utos. Kaya may curse at may curse doon. So He redeemed. Jesus came to redeem para iangat tayo, para iahon tayo doon sa curse. Doon sa curse of the law na yun, curse of sin. Para sa lunod ba ng kasalanan. So dahil dito nakasulat din sa salita ng Diyos na curse is everyone who hung in a tree. Kaya siya ang naging curse. Si Jesus ang naging curse dahil siya na ang nagdala sa ating mga kasalanan at dinala niya at doon pinako sa cross or hung in the tree, sa cross ng Kalbaryo. Doon siya pinako ang curse na yon. Nagsuffer siya sa kasalanan ng sanlibutan. Lahat tayo ang kasalanan natin. Dinala niya yun. Kaya nagsuffer siya doon. Kaya sabi niya doon, why have you forsaken me? Sabi niya sa Diyos doon. Tao siya nagkatawang tao siya Kaya naramdaman niya ang sakit, ang grabe. Sakit sa puso niya na pumunta nga para maisip ang tao pero hindi siya naintindihan ng mga Hudyo noon, yung mga tao noon. Kaya ang sakit sa kanyang ramdam at saka kasi naging tao ngayon, naramdaman niya rin ang ramdam natin bilang tao para ma-approach niya tayo kaya nagkatawang tao. So ngayon, nagsuffer siya at pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Doon siya, lahat ng galit ng Diyos Ama, lahat ng kanyang grabing wrath. Yung wrath kasi, yung galit, above ng galit ba? Yung tremendous na galit niya sa kasalanan. Doon na ibuhos sa kanyang anak, na ibuhos yung lahat ng ating mga kasalanan. Pinuhos niya sa anak niya. Pero mo yan, pagmamahal ng tao sa atin, pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi yung tao. Excuse me. At ginawa niya yan para sa atin. So bakit hindi tayo pa magsunod? Dahil hindi pa tayo naniwala.
Lahat yan, naniniwala sila na may Diyos, naniniwala sila na merong Jesus na anak, may Christmas Day, hanggang doon. Pero sa katotohanan, kailangan maraming deeper pa na dapat gawin natin kung tunay tayong naniniwala sa pinadala niyang kanyang anak. At siya ang naging daan, siya ang naging tulay upang lumakad tayo sa kanya papunta sa Ama. Walang sino mang pupunta sa Ama na hindi lalakad sa kanya. Hindi yung sinasabi ni Kibuloy na siya ang daan. Hindi yun. Si Jesus lang ang daan. Kasi siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Siya ang pinako sa Kalbaryo, sa krus. Siya ang binuhusan ng Diyos ng kanyang wrath. Ano pa na ibig sabihin ng wrath niya? Yung grabing galit niya sa sa kasalanan. Makikita rin natin yan doon sa mga pangyayari na sample doon sa mga Jewish nung sila ay umalis sa Ehipto. Tapos yung si Akan at saka yung mga iba na nag-spy sila. Tapos anong ginawa nila doon? Meron silang kinuha. Meron silang nasabi ng Diyos na nagkasala ang inyong kampo, sabi niya kay Joshua. Ay, wala man alam si Joshua, kaya sabi ni Joshua sa Diyos, wala akong alam. Sige, anuhin ko yung mga Jewish na sundalong mga ito, sabihin ko anong ginawa nyo. Tapos si Akan na ito, nagsabi na, at siya ang may nagkasala. Dahil kung lalaban pa sila, mamamatay na silang lahat, kasi may kasalanan dun eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, kailangang pag-aminin mo kung sino, dahil siya lang ang nagkasala. Ang wrath ng Diyos doon, ang galit ng Diyos doon, pinagpapatay ang buong angkan ni Akan. Hindi lang yung sundalong ama o ano ang namatay, kundi lahat ng angkan niya. Yun talaga. Ganun talaga kagalit ng Diyos sa isang kasalanan. Kaya ayaw niya na may kasalanan na nangyayari sa buong mga anak niyang, buong komunidad o buong angkan ng Jewish. Kasi sila ang pinili ng Diyos para ipakita sa buong mundo na siya ang tunay ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Dahil on that time, sila lang ang nakakakilala sa tunang Diyos, lahat ng sanlibutan. Ang Jewish lang, ang Israel lang ang sinasabi na nakakakilala sa tunay na Diyos. Lahat ng buong mundo, yun ay mga idolatries, mga pagans, kung ano-ano ang pinapaniwalaan. Buti pa ang ang kapututan kapututan ni Ismael, dahil tinuruan ni Abraham si Ismael nung siya ay bata pa, nung hanggang sa 14 years old, nung pinalayas na silang, pinaalis sila na pumunta sila sa disyerto. Dahil anak niya yan sa kanyang sa kanyang servant ng kanyang asawa na Egyptian, si Ismael. Hindi siya nakahintay kay Isaac na promise ng Diyos na bibigyan sila ng anak kahit 100 years sila. Kaya ito, naging problema tuloy itong si Ismael kay Sarah. So, pinalayas siya, pero tinuruan niya yun. Ngayon, nung pumunta na siya, nag-asawa siya ng Egyptian, na kababayan ng kanyang nanay, sila ang inumpisahan ng Muslim na yan, meron silang alam doon sa Word of God. Dahil, yun ang tinuro ni Ismael. Tapos, yung kapatid din ni Jacob, na anak ni Isaac, na si Esau, naturuan din ni Isaac yun, about God. Naturuan niya rin siya na marami rin itinuro. Kaya ito namang si Esau, nag-asawa rin sa anak ng uncle niya na yung kapatid ni Isaac na si Ismael. Inasawa niya rin yung anak ng isang Ismael. Inasawa niya pa ng ibang mga hidden women's diyan. Na doon din, nagturo din siya doon. Kaya't marami ding alam nila about the Bible. Kaya lang hindi nila perfectly na kilala talaga. Kaya kung ano-ano nang naidadagdag ng ginagawa na ng Muhammad nila. So yun, doon nagkaroon ng ganun. Pero ang lahat ng iba, katulad ng European na yan, pero mga Egyptian nga mga animal ang sinasamba. Itong Rome at saka yung ibang Roma at saka lahat ng sakop ng Rome noon, ang moon at saka yung sun, ang kanilang Diyos. Kaya sa unang day of the year, ginawa nilang 7th day instead na unang day ang Sunday. Tapos dahil sa araw, sun na araw, doon sila nagsasamba. Dahil ang araw ng pinangalanan nila ang unang araw ng week na Sunday. Para na in memory sa kanilang Diyos na araw. Yun noon yun. So ngayon dumating si Jesus, ito na ang grace na ito. Verse 14, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Ayun, at ang lahat ng mundo matatawag na Gentiles dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kaya sila ang hintil. Ngayon, ang sabi dito, the blessings of Abraham
in his faith, according to his faith, yung faith na sa Diyos, yun na mapapunta rin sa atin mga hintil lahat ng buong mundo. That we might receive the promise of the Holy Spirit through faith. Ayun. Para yung pananampalatana ni Abraham ay mapunta rin sa ating mga hintil buong mundo. That is the promise in Christ Jesus. Dahil si Christ Jesus hindi para dumating noon. That we might receive the promise in the Spirit through faith. Para matanggap din natin yung promise of the Spirit of God through faith. Yung sa ano ang promise na yon, doon makita natin dyan sa Joel 2 verse 28 at Acts 2:17. Ang sabi doon that God will pour out His Spirit upon all flesh. Hindi lang sa mga Hudyo na nananampalataya sa Kanya, kundi upon all flesh. And they will see visions, and they will prophesy, and they will dream dreams. Even men and women, young and old. Sabi doon, basahin nyo at sa Acts 2:17. And this was fulfilled in the time of the apostles until today. In the time of the apostles when Jesus came, and then when Jesus went up to heaven, He promised to send us the Holy Spirit. And the Holy Spirit will baptize those who believers. Those who believe. Sabi nga doon, the promise of the Spirit through faith. At sinabi dito na, it will come upon the Gentiles in Christ Jesus. Kahit mga hintil tayo, if we believe in Christ Jesus, kasi yun ang daan si Christ Jesus. In Christ Jesus, and then we will receive the promise of the Spirit, which He will send the Holy Spirit to fill everybody who believe, and they can also prophesy. Sabi doon kay Joel, they will prophesy, they will dreams, they will visions, they will speak in tongues, in new words, in new tongues, which is heavenly words. Ang speaking of tongues kasi, ito ay kung na ano nyo yung pinos ko noon na preaching ko doon, ng speaking of tongues, 2 ways yun. Ang isa, to edify yourself, nagpapalakas sa iyong pananampalataya. Yung isa din, speaking in God. Hindi na ikaw ang nagsasalita doon, kundi kaya hindi mo maintindihan, kundi ang Holy Spirit ang siyang tumutulong sa iyo upang mag-pray sa God. At ang spirit mo ang siyang nagpipray doon together with the Holy Spirit of God. Kaya that is heavenly language. Hindi mo talaga maintindihan physically yun. Dahil yun ay salita ng Diyos. Nag-uusap ang Diyos at ang Holy Spirit through your spirit. Kasi tayo ay tools Tayo ay tools ng Diyos. Kaya sabi doon na we are the workmanship of God here on earth. Kasi ang Holy Spirit walang katawan yun. Walang physical body. Kaya dito sa katawan natin, dahil tayo rin ay spirit pero binigyan niya tayo ng katawan na may tirahan. So, tumitira tayo dito sa katawan na binigay ng Diyos. Kaya, ang Holy Spirit, pag ikaw ay nampalataya ka sa Diyos at sa kanyang anak, ayun, ibibigay ang Holy Spirit sa iyo at manahan din kasama mo sa bahay mo. So, next is this fulfilled, sabi dito, example na nangyari din sa New Testament. After Jesus went up to heaven, descended to heaven, nung pinadala niyang Santo Espiritu, nauna nga noon nung Acts 2, chapter 2 din na nabaptizan ng mga disipulo. Pero meron dito ito ang example para sabihin niya dito lahat ng mga tao na nakita na pinuntahan ni Apostle Paul. All who believe were baptized in the Holy Spirit, speak in new tongue, and prophesy when Apostle Paul lay hand upon them. When Apostle Paul prayed upon them for the baptism of the Holy Spirit, nabaptize sila. Dahil pumunta siya doon, sabi niya, meron ba sa inyo na nabaptize dito ng Holy Spirit? Kasi sabi nila, nabaptize daw sila sa water. Sabi ni Apostle, you are baptized in water for the remission of your sin. Yun, yung actual na submission, first obedience kasi ng isang tao, pag siya ay tumanggap kay Kristo, magpabaptize in water like Jesus. Yung ma-immerse ka sa water dahil sign mo ng total surrender, submission your life unto the Lord Jesus Christ. That is the first obedience that you're gonna do. So, anyway, when those are people who were baptized, those are people not Jewish, but those are the Gentiles that Apostle Paul lay his hand upon them and they were also baptized. Hallelujah. In Galatians 3:23 to 27 says, but before faith came, we were kept under guard by the law, kept for the faith which would afterwards be revealed in Jesus. It was revealed in Jesus when He came. So the revelation of faith was in Christ Jesus. When He came,
He showed us how to have faith. He gave us the power of having faith on Him. Sabi dito, nung hindi pa nakakilala ang Diyos o hindi pa na-born again, sabihin natin yun, dahil pagka-born again ang ano nito ang pagtanggap kay Kristo. Sabi si Jesus mismo ang nagsabi doon sa John 3:3, mabasa niyo yun, unless you will be born again, you cannot see the kingdom of God. Sabi niya doon kay Nicodemus yata yun, na teacher of the law. Tapos sabi niya, anong gawin ko para ako ay para ako ay maligtas? Tapos sabi niya, kung hindi ka mabuborn again, hindi ka makakapunta sa langit. Paano ako maborn again? Ay matanda na ako, papasok ba ako sa uli sa nanay ko upang may panganak ulit ako? Pero sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, sa John 3 verse 5, basahin niyo, sabi ni Jesus doon, mabuborn again ka. Yung ikaw ay mag-change, yung espiritu natin ang maborn again. Yung soul and spirit ang sinasabi niyang maborn again, may panganak ulit. Kasi yun ay puno ng kasalanan, puno ng makamundo na ugali, makamundong pag-iisip. Kaya sabi niya sa salita ng Diyos, yung mapatawad ka, maniwala ka at mapatawad ka ni Kristo, mapatawad ka ng Diyos. Yung may preaching ako doon kung process ng pagka-born again. Yung process ng pagka-born again na kailangang tanggapin mo si Jesus. Tapos maniwala ka, tapos tanggapin mo, mag-confess ka ng kasalanan at tawagin mo ang Diyos na isulat niya ang pangalan mo sa libro, sa aklat ng buhay sa langit. Tapos imbitahin mo na Jesus na ang magiging ruler ng buhay mo. Lord, sabi ganoon, my Lord and my Savior. Tanggapin mo siya ang tagapagligtas mo at siya na ang susundin mo. Yun na ang pagka-born again. Sabi dito, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. Kaya yung utos na yun, na ibigay yun para i-guide lang tayo na tungo sa pananampalataya, patungo kay Christ. Sa panahong ito, maraming mga tao dyan na alam nila ang utos. Sabi nila, alam namin yung utos na yan. Alam namin yan. Hindi namin kailangan pang maborn again dahil alam na namin na yan. Hindi nila alam na yun ay guidance lang yun. Isa lang yung teacher. Isa lang tutor sa atin yun. Yung law na kay Kristo. Dapat sundin natin siya. At alam natin ang kagustuhan niya, kagustuhan ng Diyos para sa Kanya. Na kailangang maborn again tayo in spirit and soul and spirit. Dahil pag naborn again ang soul and spirit, ang katawan na ito, alangan nga papapasok pa sa pub. Naborn again na ang bahay na ito, yung katawan na ito, namamahay ang ating soul and spirit dito. Kaya kung naborn again yun, ang ating soul at ang spirit natin, at automatic ang soul natin, hindi niya dadalhin ang katawan natin sa pub. Hindi niya rin dadalhin ang katawan natin na magnakaw. Ang katawan natin na papunta doon sa labas at magchismis. Ang katawan natin na hindi niya magagawa yun. At o kaya makikipagsayawan sa worldly. Ayun, hindi niya magagawa yun. Kasi naborn again na siya Magkakamali man siya, o may mistake man siya, lalo yung bunganga, nagkamali man siya, o nagalit man siya, natural na magagalit kasi na sa lupa pa tayo sa mundong makasalanan, bigla kang inatake daan ng, inatake ng kaaway. Makapagsalita ka, ngunit, dahil andun ang Holy Spirit na nakabahay sa iyong katawan, nandoon siya, dahil born again ng Spirit mo, kaya kasama niya ang Espiritu ng Diyos, magsasabi sa iyo yan, ikaw matinag ka. So, masasabi mo, sa isip mo, yung spirit mo, control niya yung soul mo. At masabi na, nagkasala pala kayo, Lord, sorry. Diba? Pero pag hindi na born again yun, mag-justify sa'yo, kasi ganun Siya kasi ganun. Ayun yun. Pero alam niyo ang pagka-born again, hindi yan instant Unti-unti yan. Dahil, hearing the word of God develops your faith. Kaya habang nakikinig ka, ayun, maraming naaalis, maraming nabuborn again sa iyong buhay. So now we go, for we are all sons of God through faith in Christ Jesus, at naging anak ka na ng Diyos. Through your faith, dahil nanampalataya kay Kristo, sabi diyon sa John 1:12, those who believe in Christ Jesus has the right to become the children of God. Kung saan lahat ang nanampalataya kay Kristo at dumaan sa tamang proseso, yun ang masasabing anak ng Diyos. Paano ang hindi naman dumaan sa sinasabing mong proseso na yan? Baka tinatanong mo ako sa oras na ito. Sabi ko sa iyo, ito ang sagot diyan. Sila ay mga creation ng Diyos. At sila ay people of God.
Kaya't gusto ng Diyos lahat ng sangkatauhan ay walang pupunta sa impyerno dahil hindi siya natutuwa na mapunta doon. Kaya't marami siyang ginagawa upang lahat ng tao sana ay mananampalataya. Pinadala niya ang kanyang anak at ngayon ito ang ating chance na sundin ang kagustuhan ng Diyos. For as many as of us were baptized in the Christ, we have put on in Christ. Kaya't lahat tayo ay nanampalataya at nabaptize sa pangalan ni Jesus ay nasa kay Kristo na tayo. Yun ang sabi dito sa Galatians. Hallelujah. Living under grace makes us free from sin and curse of the law. Yun na nga, pag nabubuhay tayo sa under grace kay Kristo, ito sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Sabi dito sa John 8:32 in verse 36, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Therefore, if the Son makes you free, you are free indeed. Sabi dito dahil dati gapos tayo ng kaaway. Dati makasalanan tayo. Mula kay Adan pa rin makasalanan kahit yung baby mo ay makasalanan na. Ngunit kung inialay mo yan kay Kristo, ikaw mismo also ay inialay mong sarili mo kay Kristo, walang rason na gagapusin ka pa ng kaaway ng devils or demons. Kundi, nakilala mo na ang truth. Sino ang truth? I am the truth. I am the way, the truth, in the life, sabi ni Jesus. Siya ang truth. And then, you will be set free. Kaya't kung sinit free ka ng anak ng Diyos na si Jesus, you are free indeed. Hallelujah. Sabi dito sa Matthew 11:28 verse 30, come to me. Sabi ni Jesus, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kayo ay napapagal at kayo ay napapagod. At bigyan ko kayo ng kapayapaan. Bigyan ko kayo ng rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. Ang pasanin ko ay magaan. Sabi niyang doon, kunin niyo ang aking yoke. Alam niyo ba ang yoke, yung pamatok sa kalabaw o sa yung, di ba, may pamatok sa kalabaw para pag magtrabaho dire-diretso ang trabaho niya, hindi siya liliko, hindi siya parang may pamatok siya at hindi siya naliliko. Kung ano yung gusto mong i-direct siya, ay doon lang siya. Yun. Ang pamatok ni Jesus, sabi dito, sabi niya, kunin niyo ang pamatok ko. Dahil ang aking pamatok, sabi niya dito, ay madali. At ang aking pasanin ay magaan. Kaya ang pasanin natin doon ay magaan. Kaya sabi ng Diyos, alam niyo kung bakit ito. Tapos sabi pa dito, and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. May kapayapaan. Sabi niya, kunin niyo ang pamatok ko, dahil and then matuto kayo sa akin, dahil ako mapakumbaba ako, at saka magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin, sabi ni Jesus. Tingnan natin kung paano ang pamatok na yan nakukunin sa kanya. Ang pamatok kasi na yan yung tinutukoy ng pamatok sa atin is our surrendering our life to Him. Pag di ba yung pamatok is yun ilagay sa liig ng baka. Tapos yung pamatok na yun, pag kunin natin yan at ilagay natin sa atin ay si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus na ang taga sa atin. Siya na ang maging Lord sa atin. Siya na ang magpaikot sa atin. Pinapahintulot na natin na siya yung farmer o kaya siya yung boss natin. Na siya ang nagdadirect kung saan tayo, kung anong gagawin natin sa buhay. Yun. At madali. Yun ang sabi niya, ang entering into binding relationship with Him. Yung bang papasok tayo sa relationship with Jesus and God. Yun ang ibig sabihin ng yoke na yun. Ang burden naman is submitting ourselves to the will of God through Jesus Christ. Bakit magaan, sabi ni Jesus? At bakit madali? Kasi alam nyo, dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, sabi ito, for by grace you have been saved through faith. Dahil sa biyaya, diyan tayo naligtas.
sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. And this is not your doing, is not a work. Hindi tayo nagtatrabaho. Alam nyo, yung mga ibang nagtuturo dyan, mga ibang church, sabi na, kailangan maging righteous ka, kailangan linisin mo ang kasalanan mo bago ka mag-inom ng communion. Hindi yan maintindihan ng mga bata. At hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Lahat kayong makasalanan, halika kayo, sabi nga ng Diyos eh. I had come for the sinners. Sabi ni Jesus, hindi sa righteous. Kasi wala na bang righteous eh. Lahat makasalanan. Yun ang sabi niya doon sa mga teachers of the law noon. Kung sinabi mong wala kang kasalanan, that means you are fooling yourself. Sabi niya doon. Ngayon, it's not for our doing. Hindi dahil sa gawa natin. It is a gift of God. Gift of God. Anong ibig sabihin ng gift of God? Yung, alam mo niya ang gift? Yung, anong Tagalog ng gift? Yung gift ay libre na ibibigay sa iyo. Mag-gift ka pag birthday mo, mag-gift ka pag Christmas Day. Yun ang gift. Kaya't libre yun. Tatanggapin mo lang. So, ang ating pagkaligtas ay tatanggapin lang natin. Grace is biyaya yun. But kailangan natin, may proseso yan. Kailangan natin ang pananampalataya first. Not a result of our work so that no one can boast. Tunay nga, hindi ito bunga ng ating tinabaho. Hindi natin pinatrabahuan ang ating kaligtasan. It is free. It's a gift. Amen. That's why Jesus said it's easy to only accept His yoke and walk with Him. No wonder Apostle Paul warned us in the book of 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Sabi dito when he said, don't equally yoke with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Sabi ni Apostle, kasi may power ang yoke na yan eh. Kaya sabi niya, don't equally yoke. Huwag kayong makipagpantay sa yoke ng mga unbelievers. Dahil, alam mo yung mga unbelievers, ang yoke na yun galing sa kalaban yun eh. Alam mo si Satanas, ginagaya niya si Jesus to deceive people. Kaya yung pamatok nila ay, ayan, punta tayo doon. Ay, ano ang life mo? Hindi ka masaya. Kulong ka lang dyan. Church ka lang. Ano ang life mo? Kailangan din labas tayo. Mamasyal tayo doon. O kaya punta tayo sa pub. Punta tayo doon. Din makipag-birthday tayo. May sayawan doon. May kainan doon. Pero hindi namang masama na makipunta ka sa birthdays. Kasi doon ka makipagkaibigan para maanyayahan mo sila, mashiran mo sila ng pagmamahal ng Diyos. Amen. But don't equal to do what they are doing. Hallelujah. At dito sa Hebrews 10:15-16, sabi dito, ano pa ang ating, dito? The Holy Spirit also testify that this is so. For He says, this is the covenant I will make with my people on that day. Says the Lord, I will put my laws in their heart, and I will write them on their minds. The law. Sabi dito, ang gawa ng living by grace ay ang Holy Spirit ang may power. When God gives us the Holy Spirit to live in us, the Holy Spirit will teach us. He will write down on our hearts the laws and our mind, our soul. Kailangan susulat yan ng Holy Spirit sa ating mga puso para hindi tayo mawawala ang law na yan. Hindi na katulad noon na living by law is yung sarili natin na efforts na gawin which hindi natin kaya. Pero by grace, dahil sa biyaya, kung tayo mamuhay sa biyaya, sa pagtanggap kay Kristo, upang mamuhay tayo sa biyaya, magagawa natin yun. Dahil may Holy Spirit na sa atin, na tutulong sa atin na makagagawa dito sa utos ng Diyos. Hallelujah! Let us find more. If we are equally yoked to Jesus, ano pa? Dito sa John 14:16, verse 16, in verse 17, verse 26, dito sa verse 16 sabi, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Yon, ito ang Holy Spirit na helper na binigay. Pinag-pray ng Diyos para sa atin na ibigay ng Father God. Yun na nga, ang sabi ko, nung tayo na born again, yon binigay niya ang Holy Spirit. It will be abide with us forever. Kaya't kahit man na Istanbul ka dyan, babangon ka rin at magpapatuloy ko pa rin kasi meron namang talagang Satanas na talagang ang target niya yung mga anak ng Diyos na gusto niyang hilain sila sa darkness sa kanyang kaharian. Ngunit hindi yun mangyayari dahil may Santo Espiritu na siyang naglilid sa atin.
Amen. Hallelujah. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him, but you know Him, for He dwells with you and will be with you. Ngayon, sad to say that the Holy Spirit of God, that is the truth, whom the world cannot receive, hindi matanggap ng mga sanlibutan. Alam niyo kung bakit hindi nila matanggap? Dahil ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kasi siya ang daan eh. Siya ang daan. May process na siya ang daan papunta sa Ama. At para mabigyan sila ng Santo Espiritu. Dahil hindi nila makikita yon, hindi nila makikita with their own eyes ang Santo Espiritu. But dahil hindi sila tumanggap kay Kristo, hindi sila nanampalataya. Pero sa atin na nanampalataya, sabi dito, but we know the Holy Spirit. We see by our spirit, we saw and we know and we believe in Him. Dahil siya ay nasa atin. Dwells with you, sabi God, and be with you. Dahil nasa atin. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, Jesus said, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I have said to you. Ayun, purihin ng Diyos. Pero hindi lang yan, kundi ang Holy Spirit ay maging helper natin that the Father has sent in the name of Jesus to us. Dahil tuturuan niya tayo in all things sa lahat-lahat. At dadalhin tayo into remember para ma-remember natin ang mga lahat ng tinuro sa atin. Dahil pag magkabunagin ka, kailangang matuto ka. Malaman mo ang punpunuan mo, ang buhay mo ng pagkaalam sa katotohanan, sa Diyos, kay Hesus Kristo. Dahil ilang nakakatakot pag ang isang tao, kaya marami ding na-born again, na nagkakaroon ng, meron pa yung halos mawalan ng isip. Yung, kaya sabi na, ay, na-born again, tapos basa ng basa, tapos ang karoon, yun ang dahilan eh. Alam nyo, pag ang isang tao ay na-born again, nalinis na ang kanyang buhay, tapos hindi siya nagbasa, hindi siya nag-pray sa Diyos, hindi siya nakipag-relationship kay Jesus, hindi nakipag-relationship sa Holy Spirit at saka kay Kristo, yun ang nakakatakot. Dahil yung umalis na espiritu na mga yun, na spirit of gossip, yun ang espiritu ng makamundoy. Ang daming demons eh. Biro mo, 1/3 of angels in heaven, sumunod kay Lucifer, naging satanas sila at naging demonyo. Kaya marami yun. Kaya sila, yun, ginagamit nila yung mga tao na mag-carry out ng kanilang mga works dito sa lupa. Kaya kung ikaw ay nagamit din, kahit chismis lang, ay espiritu ng demons yan. Kaya yun, kung yan ang naalis sa iyo, at ngayon, born-again ka na, masaya ka na, pero hindi ka nakipag-relationship. In the morning, you didn't pray, nagtrabaho ka. At in the, sabi ng demon, pabalik-balik yan, titingnan ko ngayong yung bahay na yun kung may nakatira doon. Walang tumira doon ng relationship mo. Walang tumira. Yung Santo Espiritu, hindi mo in-establish yung relationship mo sa Holy Spirit. Andun ang outside ng Holy Spirit, kinukonvict ka. Pero hindi ka na-convict dahil trabaho ka ng trabaho. Ngayon, umalis yun, tumawag siya ng mga kasama. Ay, nakita ko yung bahay na nilayasan ko, bakante. Ali kayo, punta tayo doon kasi hindi ko kaya mag-isa. Punta tayo para kung may lalaban sa atin ay kayanan natin. Hindi niya kaya. Kahit mag-isa lang siya, walang na-establish na relation siya doon. So lahat, marami ng demonyo. Sige, 3 o 7. Sabi ni Jesus doon sa kanyang passage na 7 demonyo pa at maging masahol ang state ng taong yun. Kaya yun ang dapat tandaan natin. But for us, na nakakilala na-establish na He dwells in us and be with us forever. But the Helper, He will teach us in all things. Kaya ma-remember natin ang lahat, saan man natin dadako sa mundo, hindi tayo natatakot dahil andyan ang Holy Spirit na tutulong sa atin. Kung mapakorti man tayo, kung mapasabak man tayo sa problema, ay maraming wisdom at maraming ituturo ng Holy Spirit sa atin na isasagot natin. Hallelujah. We will be always winner. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ano pa? The new covenant in Christ, ito yung new covenant, ito ang burden. Yung sinabi ni Jesus ni Jesus na my burden is light. Sabi doon, ang aking pasanin ay magaan. Kaya ang pasanin ng Diyos na siyang binigyan niya sa lahat ng manampalataya ay magaan ito dahil hindi siya nagsabi ng maraming gagawin kundi magaan din. Nagsabi siya ng commandment, ng commission. May commission siya sa atin. Itong sa Matthew 22:37, ay ito pala yung sa covenant natin with Him. Sabi niya doon, ito yung commandments. Ito yung law, yung utos. Sabi niya, you shall love the Lord
God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first in the great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law in the prophets. Lahat ng sinabing law doon sa Old Testament, nakakunik dito sa dalawang utos na yun. Kung magawa natin ito, nagawa natin ang buong commandment na yan. Bakit? Kasi ang Diyos, minahal niya muna tayo. Kaya't yung pagmamahal niya, naibigay niya sa atin. Kaya't nung tinanggap natin si Jesus, yung gift, natanggap din natin ang pagmamahal ng Diyos. So, ang pagmamahal ng Diyos, nasa atin yun. At ang pagmamahal ng Diyos is very unique. Huwag mong gamitin ang pagmamahal mo bilang isang tao. Gamitin mo ang pagmamahal ng Diyos na binigay sa iyo. Mahalin mo rin ang Diyos. Buong puso mo, buong kaluluwa, at kaisipan. Dahil iyan ang first and great commandment. Yung kusa. At yun din ang gawin mo sa neighbors. Anong neighbors? Lahat dyan, neighbors. Lahat ng tao. Evelyn, lahat ng tao. So, pwede mong mahalin sino man dyan. Neighbor man, kapitbahay, kabayan, or friends. Pwede mong mahalin sila pag ang ginagamit mo ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kailangan natin punuin ang puso natin ng pagmamahal ng Diyos dahil yun at may power. Yung may power to cover all wrongs. Sabi nga doon, love cover all wrongs. But hindi yung pagmamahal flesh mo ito, kundi yung pagmamahal ng Diyos na binigay sa iyo. Kung wala pa sa iyo, hingin mo. Pero dapat nandun sa iyo pag ikaw ay tumanggap ng tunay na buong puso kay Kristo at sa Diyos. At tunay na nanampalataya. Hindi lang basta born again na sinabi nila. Kaya't ito, lahat nakahang. Bakit nakahang lahat? Bakit nakakunik lahat ang mga laws dito sa dalawang ito? Dahil kung ang mayroon yung pagmamahal ito sa puso mo ng Diyos at yun ang i-release mo rin na pagmamahal sa kapwa mo, hindi ka magtatanim ng sakit ng loob. Meron at meron yan. Sasakit ang loob mo, lalo kung hindi katotohanan na sinisiraan ka, naranasan ko na yan. Marami kong naranasan dyan. At ang nakakasakit pa, yung siyang tinulungan mo, siya pang nabigay mo ang ano mo mula nung dumating ka sa kanilang pamilya. Nagamit ka hanggang sa sila naman ang nagkapira tapos sisiraan ka. Napakasakit yun. Pero alam nyo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sabi ko, Lord, napakasakit ito. Kung iniisip ko lang sa sarili kong puso at sa aking kaisipan, ay talagang magkakasala ako. Talagang kahit yung kapatid nila ay palalayasin ko. Hindi man din wala namang pakinabangan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigay ko kay Lord doon. Bahala ka sa kanila. Yun ang gawin natin. Dahil ang Diyos, He is our defender. At may Holy Spirit sa atin na defender. At hindi naman natutulog ang Diyos Hindi naman natutulog ang Diyos. Meron at meron yan. Hallelujah. So the command, the Believer's Great Commission, sandali muna, sa ano na yun, sa commandment na yun na nga, hindi ka, pag mayroon ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay kahit magalit ka, kahit ano, pero madali din, mapatawad mo sila, madali, hindi ka gagawa ng masama. Mag-retaliate ka minsan, pero hindi ka talaga, nagdoon ang conviction ng Holy Spirit, kaya't hindi ka makakagawa ng masama. Pwede mong mahalin pa rin, dahil ka andun ang pagmamahal ng Diyos sa iyo Yun, kaya't lahat ng law ay nagagawa mo, di ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos. At dahil sa pagmamahal mo rin, hindi mo rin magawang lukuyin ang kapwa mo. Hindi mo rin magawang cheating others or pabayaan ang kawawa. Di ba? Hallelujah. Kaya nakasalalay lahat ang mga laws doon. May awa ka dahil na pagmamahal ng Diyos. Alam nyo, pagmamahal ng Diyos is accompanied by compassion. Tignan yung anak niya, binigay niya buo sa atin. So, dito sa the command, the Believer's Great Commission, ito ang command ng Lord sa atin. Isa. Number 1, dito sa Matthew 28, verse 19 to 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Yan ang promise ng Lord. Mahirap gawin pag sinabing, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all the things I have commanded you. This is
evangelism ito. Maghayo tayo, magturo tayo sa mga tao para sila ay mabaptize sa tubig sa pangalan ng Ama, Anak at Santo Espiritu, teaching them na mag-obey or observe all things that He commanded us. Ang dami. Dito, mahirap gawin ito, di ba? Pero pag nasa ang Kristo sa iyo, nasa ang Diyos sa iyo, sabi dito yun, lo, ito ang promise. And lo, I am with you always. Alam natin, kung alam mo ito at maintindihan mo ito, alam natin na ang Diyos ay nasa atin, even to the end of the age. Kaya bakit tayo matatakot at bakit tayo mag-aalanganin? Or bakit tayo nag-worry? Or bakit tayo nawawalan ng panampalataya? Hindi tayo dapat. Maggalak nga tayo dahil ito lang ang sinabi niya eh. Tapos sasamahan pa tayo ng Diyos. Kaya we need to go therefore and make disciples. Alam niyo kung bakit magiging disipulo ang pupuntahan mo. Kung mag-share ka ng Word of God, mag-share ka ng salvation doon, mag-share ka ng good news of salvation sa isang tao, dinidisipulo mo na yun. Praise the Lord. At wag kang mag-alala dahil kasama ka niya ni Jesus. Siya ang tutulong sa iyo. Ano pa? Sabi dito sa Mark 16:15-58, sabi to, Jesus said, go into the world and preach the gospel to every creature. Yan. Yun ang command niya sa atin. Ito ang commission. Preach the gospel to every creature. He who believe and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So wala tayong ikabahala doon. Sabi niya, just go and preach the gospel to every creature. Basta punta ka lang, mag-share ka ng salvation sa tao. Tapos kung sino ang nanampalataya at magpabaptize siya, ay maliligtas. Sabi dito. Ngunit, kung sino ang hindi nanampalataya, ay already condemned. Siyempre, hindi siya namamataya eh. Yun ang kakatakot, ang hindi ka manampalataya sa salita ng Diyos or sa doon kay Kristo, yung mismo kay Jesus na siyang pinadala ni Ama sa langit. In these signs will follow those who believe. Ito ang sinyal ng mga lahat ng naniniwala, lahat ng maniniwala kay Kristo. In my name, sabi ni Jesus sa pamagitan ng pangalan niya, they cast out demons. Ayan, hindi ka lang nagka-cast out ng demon na wala ang pangalan ni Jesus. Kailangan in the name of Jesus. They will cast out demons. Kaya maririnig natin ang mga born-again dyan, they will cast out demons. They are casting in prayers. They will speak with new tongues. Ito ang sign ng isang nananaig, nanampalataya na tumanggap kay Kristo at sa kanyang Espiritu. Speak with new tongues. Ito ang speaking of tongues. They will pick up serpents and they drink anything deadly. It will by no means hurt them. Ayon. Ito ba yung, alam yung serpents, these serpents, they are the works of the evils. Kailangan, they are the demons. It represents the demons. Kaya makita nyo ang mga nagpipray din na mga born again. Pag mag-pray sila sa isang tao, sinasabi nyo, I'll cut your hand. Sabi niya ganoon, or I'll take out your hand upon sa buhay ng taong ito. Sinasabi niya sa prayer, and cast you where you belong. Put you back to where you belong. Sinasabi nila. Ito ang ibig sabihin nito, take up serpents. Kailangan natin na kung maaari, i-pick up din natin sila in the name of Jesus sa buhay ng isang tao na pinapahirapan ng demons. At sabi dito, if they drink anything deadly, yung alam nyo, minsan, may pupuntakan ka, hindi mo pala alam, deadly ang tubig doon, or ininom mo pala is may bacteria or ano na hindi mo alam. Tapos yun, akala mo kung ano yun, yung pala nakakasakit yun. Pero it will by no means hurt them. Yung mga nampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo at babaptize, they will be saved, sabi doon. They will pick up serpents and they will drink deadly. By no means, it will by no means hurt them. Kaya kahit nangyari in accident na yun, hindi sila masasaktan dahil kasama nga tayo ng Diyos, kasama natin si Kristo. At ibig sabihin, kahit pang mga accident na yan, kahit maraming nagtitestimony na nasa sasakyan o nasa anumang lugar na may mangyayaring aksidente, hindi sila natuloy na sumakay doon o hindi sila natuloy na nakaupo doon. Yung pala, after 5 minutes or 10 minutes na umalis sila, may mangyayaring aksidente.
Yun, dahil ang Diyos nandoon, ang Holy Spirit na sa atin. Hallelujah. And ang isa pa dito, they will lay hands on the sick and they will recover. Ngayon, yung mga nanampalataya, umaksip kay Kristo at nagpabaptize at natanggap ang Santo Espiritu, sila din pag ilihans nila ang kamay nila sa may sakit ay maggagaling. Sila ay gagaling. Oh, ayaw ba nyo yan? Ayaw ba nyo yan? Kaya't ako rin, natuto ako dito sa turuang ito. Kaya mula sa ngayon, ating pong tanggapin si Jesus sa ating buhay. Ako, tumanggap na ako sa Kanya, kay Jesus. At ang Holy Spirit, alam kong nandito. Pero hindi ko pa ina-activate ang power, ang biyaya na sabi dito sa Go ye and preach the gospel, dito sa lahat na pinag-aralan natin dito. Go ye. Preach the gospel to every creature. Ito pa ang hindi ko nagagawa. One by one nagagawa ko lang kung may time. Hindi ba yung dapat ito ay utos, dapat everyday gagawin. Pero ang nangyayari sa akin dito, when there is chances, I will do. Only when there is chance. Ito, nabago ako dito sa katuruan din na ito. Nabago ako dito sa katuruan na ito. So I hopefully sa inyo din ay meron kayong natutunan sa araw na ito. Salamat po at God bless us all. May the Lord bless you and keep you sa lahat ng nakakarinig sa oras na ito. I pray that God will bless you as well and that you will come unto Jesus if you have not yet come. You have not yet walked on the process to be a child of God. And also to those who are already child of God na hindi rin gumagawa dito sa commandments na ito, Great Commission na ito na ang araw, umpisa sa araw na ito ay ating gagawin. Hindi lang sa may chance tayo, kundi ito ay magiging lifestyle natin para ang lahat ng promise nyo yun ay mangyayari din. In Jesus' name. Amen. Kaya Lord, salamat po dito sa katuruan. I pray, Father God, that you will bless those hearers. Bless them, O Father God, in their lives, O Lord. Hallelujah. Convict them, Father God, hallelujah, and lead them into Christ, O Father, in the name of Jesus, that they will also enjoy the joy of salvation in their lives, in Jesus' mighty name, and bless them, whatever na anong dinadala nila sa oras na ito, God. Tulungan mo sila, O Father God, at bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila, O Father God, ng blessings, O Lord, hallelujah, naman ang kanilang kinakailangan sa araw na ito at pinagdadaanan, ikaw po ang mag-save sa kanila, in Jesus' name. Ito ang samit dalangan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.